Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay patungkol po dito sa inilabas ng ABS-CBN na matutuning po natin pagtatanggol kay Chinita Princess sa mga pangbubuli sa kanya ngayon online. At syempre malamang nga daw po ay may kinalaman din si Direk Loren dito at inaksyon na niya ang mga bully online, lalo na tinatarget po si Kimi. At the same time, syempre, ang pagiging emosyonal ni Chinita Princess. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And unahin na nga po nating pag-usapan ngayon, mga ka-Kim Pao, ang tungkol po dito sa ginagawa pong pangbubuli ng ilan kay Chinita Princess na kung saan ay katawa-tawa daw po si Kimi dahil ang tagal na niya sa industriya pero ngayon lang daw po siya maisasalang sa first lot. So bilang pananampal, para po sa lahat ng mga nagsasabi na first time lang ni Kimi sa first lot, mag-research po kayo para malaman yung katotohanan. Sapagkat si Kimi po ay 2007 pa lang, ayan, siya po ay na-line up sa first lot sa kanyang series na Sana Maulit Muli. Nako, inaabangan ko to dati. Maaga kaming kumakain talaga para makinood po sa kapitbahay. Sabi pa nga dito, the first slot in the ABS-CBN Primetime Bida lineup in 2007 was primarily occupied by the romantic drama Sana Maulit Muli, which premiered on January 8. Sana Maulit Muli, January 8, 2007 to April 20, 2007. This series starring Kim Chiu and Gerald Anderson took the top spot early in the year. O diba? Ayan. Subsequent first lot serials 2007, following the success of Sana Maulit Muli, other dramas took the first slot in the primetime block later that year, including yung mga sumunod po. So, isa lang po ibig sabihin niyan, yung Sana Maulit Muli. Nakalagay nga dito, mark a significant high rating start to the year of the network, for the network, frequently occupying the first top tier primetime position. 'Di ba? Highest rating po. Isang malaking sampal para sa mga bashers na nagsasabi na first time daw ni Kimi katawa-tawa. Tagal na sa industriya. Ayan po ang katotohanan, 'di ba? Medyo matagal-tagal na rin nga. Pero fake news yung first time ni Kimi. Anyway, nais naman po natin batiin ang happy birthday, syempre, ang tumayo pong tatay ni Kimi sa industriya, ang kanyang pangalawang tatay na si Direk Loren. Pagbati nga po ni Kimi, happy birthday Direk. Love your first daughter, hihihi. Syempre, aside from diyan, hihi, claim ko na. Ayan po. Talagang imposible na hindi po babatiin niya ni Chinita Princess at narito nga po ang kanyang buong mensahe. Kasi 'di ba, si Direk Loren love po niya si Chinita Princess. Madali naman po kasi si Kimi talaga napakabait na bata, 'di ba? So ito nga po yung kanyang buong mensahe. Happy birthday Direk Loren. Thank you for always being there for me. Thank you for your time, your guidance, and for always being my tatay in this industry. Through all the seasons of my life, both the good and the challenging, you have always been there. Naku, naalala ko na naman nga, nung nagtitaping si Kimi sa The Alibi, yung may problema po siya mabigat, talaga pinuntahan pa po siya ni Direk Loren. I am truly grateful and lucky to have someone like you in my life.
Since day one, you believed in me. You have been one of my biggest blessings, and I will never get tired of saying thank you to you. I hope you had a wonderful birthday. Wishing you good health, love, happiness, and may all your prayers come true. You deserve all the blessings in the world because you have been a blessing for so many people, most especially to me. Sana ibalik sa inyo ni Lord ng 10 times more all the kindness, love, and goodness that you give to others. Thank you for your understanding, patience, love, and care. Love you so, so, so much, Derek. Happy birthday again, and I will never ever get tired of saying thank you for everything. Love you, Derek. Happiest birthday at Derek Lauren. Let's show some love to Derek at Star Magic Pills. So, ayan, di ba? Grabe, napaka-touching ng mensahe ni Kimi kasi totoo naman talaga. Grabe din po yung utang na loob ni Kimi kay Derek Lauren. Anyway, speaking of Derek and mga bully sa social media, ito nga po't naglabas ang ABS-CBN ng article kung saan kanila pong binangket ang last time na naging bahagi po ng First Lot in primetime si Kimi. The last time she was part of ABS-CBN's First Lot in primetime was 20 years ago. Her very first teleserye, Sana Maulit Muli. So, ayan, napakaklaro para sa mga nambubuli po kay Kimi. Sabi nga ng mga fans, for sure, nakarating din sa management kay Derek Lauren ang ginagawa na naman pambubuli po kay Chinita Princess. Kaya, inaksyonan na po nila at isinama ito sa article. Konting research din naman kasi pag may time, di ba? Para hindi napapahiya po ang mga bashers. Anyway, naging emotional naman po si Chinita Princess sa kanya pong interview, lalo na tungkol nga po ito sa muling pagbabalik niya sa First Lot in prime time. Kung saan, grabe nga pong iyak ni Chinita Princess. Makikita mo talaga na sobrang happy po siya. Hindi nga rin daw niya maintindihan, pero lang siya, sobrang grateful. At kung fan ka ni Kimi, maiintindihan mo kung bakit ganito siya ka-emotional, 'di ba? Hindi kasi lumalaki yung ulo ni Kimi na expected ko naman na yan, isa akong Kim Chu. Malaking pangalan, kaya siguradong akong ilalagay. Hindi ganon si Kimi. Kita niyo kung gaano siya ka-humble. Kaya yung mga tao, grabe, humanga po sa pagiging humble ni Chinita Princess. Kasi, totoo naman talaga na malaking pangalan pag sinabing Kim Chu. Pero, nandun si Kimi sa hindi niya ine-expect na ilalagay po siya sa First Lot. And kung fan nga kay ni Kimi, maiintindihan nyo yung pinanggagalingan niya. Kasi after po ng mga nangyari sa kanya, yung pangbabatikos sa kanya, lalo na nung panahon po ng bawal lumabas, grabe yung batikos sa kanya. Kung akala nga niya wala na siyang babalikan. Kaya eto ngayon na napaka-successful and nailagay pa sa First Lot, ay grabe po ang pagka-emosyonal ni Chinita Princess. 'Di ba? Totoo. Yung akala mo wala ka ng lugar sa industriyang ito, pero andito ka pa rin, nananatili. At iyang pagiging humble na yan ni Kim Chu ang nagdadala po talaga sa kanya sa tagumpay. Kaya ang mga netizens, ang mga tao, humahanga po lalo sa kanya. Lalo na ngayon, ang dami po kayang mga casual netizens, mga unfamiliar accounts sa X, sa Facebook, ang pumupuri po kay Kim Chu. And naalala nila yung prime talaga ni Kimi. Talagang yung era po niya. Actually, hanggang ngayon naman, era pa rin ni Kim Chu, diba? Hindi naman po nag-lie low. But marami ang napabalik tanaw talaga. Grabe din po ka-humble nitong si Kim Chu.
Anyway, sabi naman po dito ni Ma'am Visitacion de Guzman, na panahon ito ng Kimpaw. Lahat ng project mabenta, kaya sunod-sunod ang mga producers. Hindi nila isusukal ang pera nila kung hindi mabenta ang artista. Lugi lang sila. Sabi nga, yung movie nila, first day, last day. So, ayan po, totoo yan, panahon ngayon ng Kimpaw, in short. Kaya marami pong pumipila na producers, advertisers, kina Kim and Paolo. Siyempre, business is business at the end of the day. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update, guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin chikas tungkol sa Kim Pao. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.